Isang babae ang pilit lumalaban sa buhay dahil namatay na ang mga magulang nito sa isang trahedya. Sa paghahanap niya ng trabaho ay hindi niya inaasahang asawa pala ang kanyang makikita. May mabubuo nga bang pagmamahalan sa kanila o mahahantong lamang ito sa hiwalayan? Ating alamin. Chapter 1. Isang tahimik na umaga ang sumalubong sa kagigising na si Anika. Sanay kasi itong maaga na nagigising dahil laki ito sa probinsya. Isang taon nang makalipas nang mamatay sina mama at papa at hito ako ngayon mag-isa na lang sa buhay. Alam naman natin ang lahat ay may hangganan kaya ito lalaban ako para sa sarili ko. Wala naman kasi akong maasahan kundi ang sarili ko na lamang. Buti na lang ay may pinag-aralan naman ako kaya lang hindi ko na natapos ang huling taon ko sa kolehiyo kaya alam ko na mahirapan ako nito sa paghahanap ng trabaho. Pero hindi naman ako basta-basta sumusuko at alam ko sa sarili ko na kaya ko. Nagmamadali na akong magayak dahil pupuntahan ako ngayon ng Maynila para maghanap ng magandang trabaho. Hindi na nga ako kumain at tamang kape na lang at isang piraso ng tinapay ang kinain ko. Masyado pa kasing maaga at hindi naman ako sanay sa heavy breakfast kung tawagin. Aling Melba, tawag ni Anika sa matandang babae na malapit nilang kapitbahay. Nagwawalis na kasi ito sa bakuran nila. O Ining, bakit ang aga-aga mo ata? Saan ba ang punta mo? Aling Melba, pupunta na po ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. Makikisuyo lang po sana ako na tinangtingnan ang bahay. Uuwi na lang po ako sa susunod na buwan. Yan kasi ang plano ni Anika tuwing katapusan siya ng buwan uuwi para naman nabisita ang bahay nila. Ito na lang din kasi ang natitira bilang alaala sa mga magulang niya. Ay, aba, oo naman, Ining. Ako na ang bahala at mag-ingat ka doon. Salamat talaga, Aling Melba. Alis na po ako. Mag-iingat din po kayo. Umalis na Mabilis namang umalis na si Anika, dala-dala ang isang backpack na hindi kalakihan at isang hand carry bag. Kunting damit lang talaga ang dinala niya para hindi siya mahirapan sa paghahanap doon ng maupahan sa Manila. Halos mag-iisang oras na nakasakay si Anika sa bus patungong Manila. Hindi nga niyang magawang matulog sa bus dahil busy ito sa kakapanood sa labas para makabisado niya ang lugar at ang mga pasikot-sikot dito. Aray, ang sakit ng puwet ko. Sabay sabi ni Anika pagkababa ng bus dahil nakarating na ito. Agad naman itong pumara ng tricycle para pumunta sa bahay kung saan siya uupa. May nakita na kasi itong kanina habang nasa biyahe ay naghahanap na siya ng bahay para mas mabilis. Manong, sa Mercedes Village po, sabi ni Anika sabay sakay sa tricycle. O sige Ining, sabi ng tricycle driver at pinaandar na. 15 minutes lang ang naging biyahe nila at nakarating na si Anika kung saan ito ang tinuro ng address na nakita niya kanina sa Facebook. Dali-dali naman itong kumatok sa isang hindi kalakihang bahay para magtanong. Magandang araw po. May available pa po ba kayo na kwarto? Meron pa naman, isang natira. Bakit? Kukunin mo ba, iha? Opo, kukunin ko po. Okay, sige. Halika na dito at ituturo ko sa iyo kung saan ang magiging kwarto mo. Agad namang sumunod si Anika sa isang may katandaan na babae, dala-dala ang mga bag niya. Isa itong up and down na bahay. Bali may 3 kwarto sa taas at ang nasa baba ay doon nakatira ang may-ari. Mag-isa na lang din naman kasi ito dahil hiwalay daw sila ng asawa nito at may isa itong anak na lalaki ngunit nasa ibang bansa ito at doon nagtatrabaho. 9:00 na nga ng umaga nang matapos magligpit ng mga gamit niya si Anika. Kunti lang naman kasi ang dala niya kaya madali lang. Mamaya ko na kayo i-room tour kasi nagmamadali na ako. Char. Hingal na hingal si Anika nang makapasok sa isang malaking gusali. Ito kasi ang nakita niya sa advertisement na urgent hiring daw at kahit undergraduate ay okay lang. Good morning po kuya, mag-apply po sana ako. Saan po bang HR department niyo?
Good morning, miss. Buti na lang at nakaabot kayo. Hanggang alas 10 lang kasi sir nag-i-interview at isang beses lang din sa isang buwan. Dumiretso lang po kayo sa elevator yung nasa gilid po. Huwag po yung nasa gitna kasi bawal doon. At pindutin nyo ang 30th floor, dyan mismo sa office ng CEO. Mahabang paliwanag ng guard. Nakunot naman ang noo ni Anika dahil sa sinabi ng guard. Bakit parang ang stricto naman ng may-ari? At bakit siya pa ang nagkakondak ng interview? Tanong niya sa sarili. Agad namang nagpasalamat si Anika sa guard at patakbong pinindot na ang elevator yung nasa gilid gaya ng sinabi ng guard. Sana naman makapasa ako. Kahit masungit ang magiging boss ko ay okay lang. Importante, mas may sahod. Sabi pa niya bago makalabas ng elevator. Hindi naman siya nahirapan na hanapin ang office nito dahil sa labas ng pinto ay may nakasulat na CEO's office. At may nakita din siya na mga nagagandahang babae na nakapila sa labas ng pinto nito. Teka, bakit parang isang fashion show naman yata ang napuntahan ko? Ang iikli kasi ng mga suot ng mga babae na nakapila dito. Tapos yung dibdib ay halos lumabas na. Sabi pa niya sa kanyang isip. Kaya napaisip-isip naman ito kung bakit ganito na lang dinagsa ng mga babae at wala siyang nakita kahit na isang lalaki man lang. Babae ba ang CEO dito or lalaki? Natigil lamang sa pag-iisip si Anika ng tawagin na ito. De Los Santos. Napaitlag naman sa kinauupuan si Anika. Ito din kasi ang babae kanina ang nag-a-assist sa kanya. Baka ito ang HR manager or secretary, hindi niya alam. Yes po, I'm here. Pasok na, ikaw na ang last na i-interview. Galingan mo at nakapagod na ng hanap ng personal assistant ng CEO. Sige po, salamat, sagot ni Anika sabay ngiti. Hindi naman alam na Anika kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Nangangatog ang mga tuhod niya at ang bilis ng tibok ng puso niya. Ito din kasi ang kauna-unahang trabaho niya kung sakali, kaya normal lang siguro ang nararamdaman ko. Kumbinsi pa niya sa sarili niya. Kumatok muna ng 3 beses si Anika bago pumasok. Pasok, sabi naman agad ng CEO. Nanginginig na pinihit ni Anika ang pinto para bigla siyang nanginginig nang marinig ang boses ng boss. Pinilit niyang maglakad ng maayos para hindi nito mahalata ang pagkataranta niya. Good morning po, sabi agad ni Anika nang makalapit na ito sa may lamesa. Nakatalikod kasi ang nakaupo sa tribal chair kaya hindi niya alam kung lalaki ba ito or babae. Sit down, sabi ng boss sabay harap sa dalaga. Nagulat din naman ang binata dahil sa nakikita niya. Simple lang kasi ito kung manamit, tamang jeans lang, white t-shirt at naka-ponytail ang mahabang buhok. Ngunit hindi iyon pinahalata ng binata at masungit na pinaharap nito ang dalaga. Nakayuko kasi ito. Look at me. Cold na sabi pa nito. Unti-unti namang nagangat ng tingin ang dalaga at biglang parang nag-slow motion ang paligid. Nasa heaven na ba ako? Tao pa ba ito ang nakikita ko? Nagmamalikmata lang ba ako? Bakit ang gwapong nasa harapan ko? Inaamin ni Anika na hindi naman siya ganito sa mga lalaki dahil may pagka-man-hater naman ito pero hindi niya ata normal kung pati ang nasa harapan niya ay dididmahin niya. So you are Anika, huh? Doon lamang natauhan si Anika nang marinig na itong nagsalita. Yes po sir, agad naman nasagot dito. Magsimula ka na bukas. Po? Gulat na tanong niya nito. Hired na ba ako? Hindi pa nga niya ako ini-interview eh. Pangalan pa lang ang alam niya sa akin. At hindi ko pa nga alam ang trabaho ko. Yan ang mga nasa katanungan ni Anika. Bakit? Ayaw mo? Yes. No. Ay gusto ko po. Pero hindi niyo pa kasi ako ini-interview eh. Pasok na ba ako agad? Hindi na kailangan. Makikilala din naman kita eh. Magsimula ka na bukas. At dapat wala pang alas 8 ay nandito ka na. Ayaw ko sa mga tamad. At dapat may kape na ako sa lamisa pagkadating ko. Mahabang litanya nito. You can go now. See you tomorrow.
Dagdag pa nito. Natamimi naman si Anika at lumabas na din ito matapos makapagpasalamat sa magiging amo. Natutuwa naman si Anika dahil hindi niya inaasahan na matatanggap agad nito. Halos wala nga itong tulog sa kakapractice kagabi sa mga isasagot sa interview, tapos ni isa wala man lang pala itong matanong sa kanya. Bumalik lamang sa Anika sa realidad nang nagulat siya sa tanong ng babae na nasa labas kanina. O ano, pasok ka ba? Tumango naman ito. Mabait naman ang babae at tingin niya ay makakasundo na ito. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka masaya? Naguguluhang tanong ng dalaga. Masaya naman ako eh. Sabay ngiti nito. Okay, sige. Ako nga pala si Leia. Ako ang sekretary ng boss natin. At simula ngayon, bukas pala, ay magkakatrabaho na tayo. Agahan mo bukas ha. Ayaw na sir sa mga late. Okay, sige. Salamat. Alis na ako. See you tomorrow. Sabay wave pa ng isang kamay ni Anika sa dalaga. Pero ano nga ba ang magiging trabaho ni Anika kung may sekretary naman pala ito? At bakit kaya tinanggap siya agad ng binata? Tunghayan natin sa susunod na kabanata.